welcome sa ating pangsyam na pag-aaral dito sa Preach and Teach Movies Class. Ngayon ay meron na naman tayong bagong pag-aaralan na pinamakatang buhay na may wago at naiba sa iba. Ang tanong, gusto mo rin ba? Basahin natin ang ating dalawang bersikulong pag-aaralan. Matatagpuan sa awit 71 verse 7 at Exodus 33 verse 16. Unahin natin basahin ang awit 71 verse 7. Ako'y naging isang kagilagilas sa marami, ngunit ikaw ang matibay kong kalungan. At tayo sa Exodus 33 verse 16 naman, sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakakasumbungong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan. Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa ibabaw ng lupa. Ngunit paano nga ba magkakaroon ng pamumuhay na ganito? Number 1, kinakailangan may buhay na binago ng Diyos. Basahin natin ang 2 Corinto 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Number 2, kinakailangan sila ay taong isinuko ang buhay kay Kristo. Mababasa na man natin sa Colossus 3 verse 1 to 4. Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalatian. At dahilan sa magandang kadahilan ng ito, ayon sa 2 Corinto chapter 4 verse 18, samantalang kami ay nangasititingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Dahil dito, ayon sa 2 Corinto 4 verse 4, ikinahanga nila ng mga bagay nito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Kaya't ayon sa awit 133 verse 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga nagkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang ating conclusion ay, nais mo rin ba maranasan ang pamumuhay na ganito? Kung gayon, ay nais kitang imbitahan sa aming misayang gawain, gaya ng nasusulat sa Hebrew 12 verse 23. Sa pangkalatang pulong at iglesia ng mga pangalan na nangatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritual ng mga taong ganap na pinasakdal. Kasi libing po sa inyong lahat at
sa susunod po ay pag-aaralan po naman natin ng how to have a clean heart. Good morning po sa inyo